Hello guys! Ito ulit ang inyong Simply Finay Cheryl and welcome to my channel! Yun, samahan niyo ako magkape muna habang nagkikwentuhan tayo. Kasi malamig ngayon dito, plus 5 degrees pero feels like 1 degrees sa labas. Pero dito sa loob ng bahay medyo nilalamig ako. Kaya, kape muna ang katapat natin dyan. Diba? So yun, kanina kasi nag-scroll ako sa YouTube. So may napanood ako na vlogger. Di ko alam kasi kung pwede kong banggitin yung ano niya, channel niya kasi wala naman akong permiso. So parang na-inspired lang ako na magawa ng video ngayon dahil sa kanya. Kasi ang topic ng video niya is parang hindi pala parang nagsisisi siya kung bakit siya pumunta dito sa Finland. Sabi niya, tapos iba yung pain, iba yung hindi ko masabing depression o tama bang depression yun kung nanonood man siya sa akin. Kung tama bang depression ba yung nafe-feel mo, sis? Kasi parang ramdam ko sa video niya na parang talagang yung regrets niya na nagpunta siya dito. Na sana hindi na lang. Kasi nga yung inaabot niyang siguro homesick kasama na. Tapos sa financial, nagkakaroon yata siya ng problema kasi kulang yung pasahod ba o kulang ang sahod. Parang yun yung intindi ko dun sa vlog. sa content ng vlog niya. Ayun, so para sa kanya, kasi parang hindi worth it yung pagpunta niya dito sa Finland, doon sa iniwan niyang work. Hindi ko alam, kasi first time ko siyang napanood, so parang hindi ko alam kung saan history niya. So basta yun, hindi worth it yung pinapalit niyang work sa pagpunta niya dito. Ramdam ko siya kasi yung friend ko nga, di ba yung sinabi ko nung sa nakaraang vlog ko, dun sa mga nakikinig lagi sa akin, na yun nga, nagsabi siya sa akin na gusto niya nang bumalik ng Hong Kong, ng homesick or kung ano man. Nalulungkot ako. Nag-chat kasi siya, sabi niya, paalis na daw siya, hindi ko alam kung totoo yun, o joke lang, pinaprank lang ako. Pero syempre nakakalungkot lang. Na parang, siya yung ano sa akin dito pagkatapos, 'di ba? Balik siya doon. Hindi pala siya masaya. Kaya doon sa mga sa mga papunta rito, make sure na kayo talaga yung may desisyon na pumunta rito. At make sure na wala kayong mga isa-sacrifice ba na ibang option. Kasi pagdating dito, guys, siyempre iba tayo ng karanasan, pero personally, pag narinig mo siyempre Europe, wow, Europe, di ba? Lalo na sa amin, na sa akin, nag-i-start pa lang dito. Yung mga nasa Pinas dyan, kung mga nanonood, di ba? Ang sarap lang pakinggan, sa totoo lang na nasa Europe. Pero hindi ganun po kadali ang buhay dito. Nakikita nyo lang mga post namin, masasaya. Alam nga mag-post kami umiiyak, di ba? Pero ako, personally, satisfied ako. Doon sa pinalitan kong work. Kung pag-uusapan natin is yung work balance, kasi may oras na yung trabaho, nakapagpahinga na, may araw na ng pahinga. Haba nga kung tutusin, ikaw may init, parang bagal-bagal ng oras. Sa trabaho naman, hindi rin naman ganun kabigat. May araw na pagod, pero hindi naman lagi. May araw lang. Siyempre, may trabaho bang hindi nakakapagod, di ba? May mga times lang na ganun. Pero kaya naman, kaya. Ngayon sa sahod naman, speaking of sahod, kasi nga di ba ang dami nagtatanong, lalo na yung mga nasa same program na kagaya ko. Kano ba talaga yung natitira? Kasi ako sa Hong Kong, ang sahod ko lang dyan is minimum naman talaga lang. So, wala akong regrets. Wala naman dagdag. Siguro, pasalamat ko na lang is hindi sila madamot sa pagkain. Hindi na ako tinurig na ibang tao.
tinuring nila akong pamilya. So, yun na yung plus bonus sa akin. Pero, pagdating sa sahod, kung ano yung minimum na sahod, yun lang. So, ako personally, wala akong regret sa pinagpalit ko na sahod sa Hong Kong compare dito. Kaya lang, mahirap lang syempre dahil nga maliit ang sahod sa Hong Kong is nakautang talaga. Makakautang at makakautang ka doon ng pampunta rito kasi kinailangan nga namin ng 2 months na survival dito. Syempre, kausapin na rin yung family, supportive din naman yung family ko. Yan, shout out sa kanila. 'Di ba? Na may 2 months ako yun hindi nagpadala. More than 2 months kasi pinanggastos ko tapos yung pampunta rito na pang budget. Kaya 2 months, actually hindi naman matatapos yung 2 months. Kami 1 month mahigit lang nung dumating na yung ATM card namin. Kaya nagkasahod na rin naman kami. 1 month mahigit o halos 2 months din, ganun. Kasi monthly naman ang sahod. So yun. Tapos syempre magbabayad ka pa ng utang. Hindi po kasi siya biro. Lalo na ang ano namin is, ano ko ba i-explain nang hindi naman, nung medyo maganda-ganda ba? Hindi alam no? Pero sa akin, sa madaling salita sa akin, para sa akin, sa akin okay kung walang utang. Kung walang binabayarang utang, sa akin okay naman dito. Makakaraos naman, may matitira, may masisave. Mas malaki ang masisave kumpara sa Hong Kong. Tsaka syempre, depende sa way of living mo. Kung paano ka gumastos, kung paano ka mamili ng gamit. Kasi iba-iba naman tayo. Yung iba, tulad ako, sakto nang may magagamit, okay na. So, hindi ko natisiran kung may tatakbayan o kung ano man, kung ano yung pinakamura, yun na. Basta nakita kong maayos, maganda pa, at bagay naman sa akin. So, okay na yun. At namin na, alam dapat kung ano yung wants versus needs nga, di ba? Kahit naman sa Pinas, o kahit nasaan ka. Yun naman yung importante, lalo na sa mga nag-i-start na tulad namin. Ang pagkakaiba lang kasi doon kay sis, para sa akin mahal ng bahay nila. Kasi sabi, according sa kanya, 600 euro ang bahay nila. Each, 600 each daw. So, mahal talaga nun. Compare sa amin, halos kalahati lang nun. Or more than half nun ang binabayaran namin. Tapos, bayad pa sa kuryente. Ang tubig kasama na dun sa bahay. Tapos, kay sis is medyo malayo ata yung bahay niya sa working place. Which is blessed kami kasi yung sa amin, malapit lang. Walking distance. Pero nagbabike kami, di ba? Ayun. Iba-iba kasi tayo ng may experience. So, yun nga. Sa mga nasa same program na tulad ko, alam niyo na ko nung sa HSS, sila is, hindi ko alam kung pare-pareho kami ng buong batch ng nararamdaman, ano. Pero ako, personally sa akin, na-accommodate naman ako ng maayos. Yung pag may mga questions ako, nasasagot naman nila. Kasi kay sis na nag-vlog is para yatang hindi siya masyadong in-assist nung kanila. Hindi ko alam HSS din siya kasi parang hindi niya naman nabanggit. Pero para kasing hindi, kasi parang hindi siya galing ng Hong Kong. Hindi ko alam kung saan siya galing. Pero hindi talaga ako sure. Para sigurado, hindi talaga ako sure kung saan siya galing or kung HSS din siya. Pero ako personally, dito sa amin, sa mga nasa HSS dyan, mula dyan sa Hong Kong hanggang dito sa Finland, ako, hindi ko alam sa ibang kabatch ko. Pero ako, lahat naman ng questions ko, lahat ng concerns ko, nasagot naman nila. At nag-a-assist naman sila at nagre-respond naman sila in time. So, wala akong naging, sabihin na natin gaanong problema. Except lang yung nung nanibago ako sa kuryente. Kasi dito pala, dalawa yung kuryente nila. Iba yung Helen, iba yung Corona, iba yung bill. Magkaiba. At saka nagkaroon kami ng problema kasi may nabuksang heater nang hindi sinasadya. So, ang lakas kumonsumo ng kuryente pala nun. So, ang nangyari kasi,
nalakihan kami kasi syempre may napagkukumparahan kaming ibang bill na which is yung sa kanila is ang baba ng bill na binabayaran nila. Nagulat kami ng partner ko sa amin as in 200%, 300% nung binabayaran nila. So parang bakit? Anong problema? Anong appliances natin? So wala kaming ibang gamit. Ref lang, lutuan, charger, yun lang. As in wala. Hanggang sa yon na-trace ni partner ko na dun sa heater. Na-trace nila na yun, namomonitor naman siya. Sa Helen yon. Tapos iba pa yung distributor, yung Karuna. So yun, sa mga papunta rito, baka nung sa iba na may ganun, baka magulat kayo, bakit dalawa yung bill na darating sa inyo? Normal po siya. Normal po na ganun talaga dito. Tapos sa bahay, okay naman yung bahay, wala naman naging problema. So yun guys, sa mga papunta rito, sa mga nag-aaral pa, may mga nabasa ako sa comment kanina na parang nag-back out na yan. Nag-back out ba o nag-stop? O hindi na tumuloy? Hindi ko sure. Nahirapan. Guys, mahirap talaga siya. Kaya ang dami nagtatanong paano daw na sasabay yung pag-aaral. Yun nga, sabi nga namin mga sis kasi iba-iba tayo ng amo, iba-iba tayo ng klase ng trabaho, iba-iba tayo nakakaalam nun. So, ako, ginagawa ko nun since lagi ko nilalakad si Lolo sa umaga at saka sa hapon, yun, nakikinig ako ng mga sa YouTube, yung mga, syempre kung ano yung topic namin that week, doon ako magko-concentrate. So kung ang topic namin this week is about mga verbs, about verbs. Kung ang topic namin is about weather ang pakikinggan ko. Huwag niyong pressurein yung sarili niyo na pag-aralan agad lahat. Kung ano lang muna yung topic, focus lang kayo dun guys. Kasi hindi niyo talagang nakaka-pressure. Ay, paano ba? Ano bang word kasi gagamitin ko? Basta ng isip. Nakakasabog ng isip. Tapos, syempre, nung nasa Hong Kong ako, may mga tumutulong din naman sa akin. Nire-review nila ako. Kilala na nila kung sino-sino sila. Thank you sa inyo. Kung nanonood man sila ng mga videos ko hanggang ngayon, salamat. Alam nila yan na, syempre, minsan, kailangan mo ng translator, ganon. So, hindi mo naman, wala kang time magsulat. So, ang gagawin ko, yun, papasa ko sa mga kaibigan ko, tapos, itatranslate nila, o kaya voice message. Sa voice message, magre-record sila, tatranslate nila, lalo na kung mga adjectives yung pinag-aaralan, ganon. Mga colors, o white, valkoinin, red, punainin, mga ganon ba? I-record nila yung voice message, tapos isi-send nila sa akin. Yun na naman yung paulit-ulit kong pakikinggan habang nagtatrabaho. So, ganun yung ginawa ko, guys. So, hindi nyo kakayanin yan mag-isa. Mag-ask kayo ng help. Pwedeng sa family ninyo, kung sino yung may time. Mag-ask kayo ng help. Tapos, everyday lumalabas kami para magpa-print. Ang pinakamadali dyan is yung ginawa ko nun. Meron kasi dyan parang exercises, tapos meron ng answer. Hindi ako sumunod sa bilin ni HSS na magsagot. Tapos i-check mo yung answer. Since wala nga akong time magsulat, guys. So, ang ginagawa ko, pinapaprint ko na ng direct. Yung may sagot na. Tapos, dun ko na pinag-aaralan kasi may translator na yun. Naka-translate na yun based sa HSS. And guys, huwag kayong gagamit ng Google Translate kasi malalaman nila kung gumagamit kayo. May ibang words silang ginagamit. At matetrace nila talaga yun. Kasi, minsan iba yung kay Google, iba yung nandun sa module. Kaya, be careful guys. Dun sa mga mahilig gumamit ng translator, be careful. Kasi malalaman nila yan. Ayun. Ako, nag-encourage ako. Kasi nabago yung buhay ko dito. Mas gumaan yung trabaho, yung oras. Okay naman. Pero depende kasi siguro talaga sa tao. Hindi talaga tayo pare-pareho. Pero dun sa mga pupunta rito, prepare yourself din. Siyempre, hindi naman porket naranasan ko, yun ang mararanasan nyo. Hindi porket naranasan niya, yun din ang sa inyo. Hindi naman yan pare-pareho. So, tayo pa rin yung gagawa ng paraan hanggang dito kung paano tayo lalaban. Kung gusto talaga nating may mabago sa buhay natin.
Kaya nga dapat, kung pupunta kayo dito, wala ka na kayong parang hihila sa inyo pabalik ba? Kasi magkakaroon talaga kayo ng regrets, which is yun yung nakaka-depress. Which is yun yung mahirap kalaban. Kasi mag-isa na nga tayo dito sa lugar na to. Nandiyan dyan yung mga kaibigan natin, yung mga kabatch natin. Alam naman natin yun. Tapos, syempre, nagpe-pray naman tayo. Alam natin nandyan si God. Diba? Pero, yung feeling ba, na yun nga yung na-feel ni sis, pray ka lang sis, tapos be strong lang, always look for the positive side nung nangyayari sa'yo, na baka 1 month, 2 months, since bago pa lang din yata si sister dito, 3 months pa lang yata sa pagkakadinig ko, kasi parang kahapon niya lang in-upload yung video. So, kami din, 4 months pa lang. So, nasa adjustment period pa tayong lahat, sa totoo lang. Kaya sa mga papunta rito, siguraduhin yung buo yung loob nyo. At wala kayong regrets. At sabi nga, expect the unexpected. Kasi, mahirap yung ang layo na nga natin sobra sa family natin. Kasi hindi biro ang layo nito, guys. 18 hours ang, from Hong Kong to dito sa Helsinki, 18 hours ang layo niya. Tapos ang pamasahe pa uwi ng Pinas. Hindi rin biro, guys. Please check nyo na lang kung magkano ang pamasahe from Helsinki to Manila. Hindi biro. Lalo na kapag peak season, hindi talaga siya biro. So, kung pupunta kayo dito, make sure na buo yung loob nyo para at least tulad yan. Yung sa friend ko, love na love ko yun. Hindi mangyari yung sa kanya yun nga. Yung minsan pag-chat niya ako kasi minsan tatanungin ko siya, kumusta na? Anong bago? Anong meron? Ganyan. Kumusta ka na? Ito, mamatay na sa lungkot. Yung mga ganon, ang sakit pakinggan. Kasi wala ka naman din magawa. Na yun yung nafe-feel niya eh. Hindi siya naging masaya sa pagpunta niya rito eh. Kasi masaya siya dun sa Hong Kong. Naintindihan ko yun. Kasi nakita ko naman kung paano siya sa alaga niya. Lahat naman tayo ganun sa mga alaga natin. Pero yun nga, make sure pag pupunta kayo dito guys, buo yung loob nyo. Expect the unexpected. Tsaka talagang iisip kung paano kayo nung first time kayong nag-abroad. Yun, kung paano kayo nung first time kayo nag-abroad, kung paano gano'n yung kinumbinse yung sarili nyo na, hindi, ito na. Yun. Kasi nga marami din nag-advise yata kay ate na i-embrace na nga lang daw niya ang Finland since nandito naman na siya. Pero syempre, ang daling sabihin nun eh. Ang daling sabihin nun kung hindi ikaw yung nakakaramdam yung nararamdaman niya. Pero ramdam ko talaga siya kanina sa vlog niya. Ramdam ko si ate. Si sister. Hindi ko lang siya ma-shoutout kasi pero alam niya na siguro kung sino siya kasi nag-comment ako sa kanya. Hindi ko lang siya ma-shoutout kasi baka wala akong permiso. Pero yung kanyang tawag dito, channel is may kinalaman about sa libro. Yun, may clue na. Kilala niya na kung sino siya. May kinalaman about sa libro. So yun, natouch ako dun sa vlog mo sis. Kaya gumawa din ako ng vlog ko para i-share din yung sa akin. Hindi para kontrahin ka, kundi para lang sabihan sila. Tama ka naman doon, na real talk lang. Maraming mga vlogger nagsasabi na, parang talagang so super na parang walang problema. Siguro kasi, kaya naman nila nasasabi yun, yun talaga yung naranasan nila. Hindi naman just to encourage o just na para palamutian yung Finland. Kung tutusin, hindi naman kasi kailangan, diba? Pero syempre, tayo, real talk lang ako. Kung ano rin yung naranasan ko dito at nararamdaman ko, yun lang din yung sinishare ko dito sa vlog. So, dun sa mga nag-share ng magaganda, nice, good, congrats sa inyo at maganda yung mga naranasan nyo. Dun sa mga hindi naman masyado, be strong lang at saka laban lang tayong lahat, guys. Sige na, guys. Bye-bye. Salamat sa panonood. God bless all.